JJ! Ay nako, nag-brownout na naman. Lakas-lakas kasi ng ulan. Nasaan na kaya dito si JJ? JJ! JJ! Careful ka, madilim. Wala tayong makita ngayon. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Blown Ups Ghost Face. Now, as you can see here sa packaging niya sa harap, may window type naman siya dyan. Kitang-kita agad yung pinaka-figure natin sa loob. Ghost Face, the icon of Halloween. And sa likod niya, nandito lang yung bio ni Ghost Face. And at the side, yung pwede lang magawa ng pinaka-figure natin dito. And on the other side, baka ma-demonetize tayo dyan. And on top, may ghost face lang. And at the bottom, barcodes and stuff. Pag na-unbox natin si Ghost Face, naka-clamshell pa siya dito na madali lang naman siya tanggalin dyan. And as you can see here nga, nandito na ang ating Ghost Face. Check muna natin yung details niya. Ayan yung pinaka-face ni Ghost Face. Ito pinaka-iconic na talaga to eh. So kung alam mo yung movie na yun, comment down nga. Yan. Okay sa face eh, pero pagdating sa body, parang medyo naging cartoonish na yung itsura. And then sa side, and sa likod, oh, nice! Ang galing. May patago pala siya doon sa likod. Ang galing ha? Kasi all throughout, akala natin ganyan lang ang itsura nyo. Pero sa likod pala, wink, wink, wink. And then, andito yung pinaka-weight niya sa ilalim. Akala mo yung mga inflatable siya, alam mo yun, yung mga binibenta sa kalsada, yung mga penguin, gumaganyan-ganyan din. Akala mo inflatable siya, akala mo balloon siya, pero hindi eh. Hard plastic siya. Ang galing lang ng effect na yun kasi even yung texture dito ng parang balloon, akala mo, balloon siya talaga kasi nga may mga ganyan texture siya sa gilid na side. Oh. Diba? Okay na okay. And then dito sa pinakalikod niya, meron pa siya ditong parang hinihipan wherein technically speaking, wala naman nang magagawa ito eh. Akala mo pwede talaga siyang lagyan ng hangin pero no. Ano lang siya, design lang talaga, mock-up lang ng parang kunyari, pwede mo nga siyang lagyan ng hangin. Pero pag pinilit mo yan, masisira lang yung pinaka-toy mo. Okay, saka kahit anong ihip mo, wala ka nang magagawa dyan. Solid nga itong pinaka-figure natin. Yung pinaka-articulation lang niya, itong hands niya, yan, nagagalaw ng ganyan. And aangat yan ng ganyan. Okay, so, ayun no, kitang-kita agad. Naikot-ikot yan. So, it's up to you kung gusto mo i-display siya ng nakaganyan, or nakaganyan. Wow! Isa sa pinaka-gimmick pa ng figure natin na to is may weight siya dito sa pinaka-center nung stand niya. So, hindi mo siyang pitik-pitikin. Hindi suntok-suntokin. Kasi maliit lang eh. So, pitik-pitikin lang yan. Pitik-pitikin yung figure natin dyan. And then, iikot-ikot lang siya ng ganyan. Oh, so, nababalance pa rin siya doon. Para sa height ng Ghost Face natin dito, this one is around almost 6 inches na rin siya. Ayan ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Dr. Ellie Sattler Hammond Collection, Blockies Transformers 1 Ironhide, Yolo Park AMK Miniseries Grimlock, MCF Doomsday, and our Yolo Park AMK Series D16/Megatron. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this figure, ang price range niya is around 300 up to 350 pesos. Depende na lang again kung saan kayo makakuha ng specific copy ninyo. Tulad ko, na nakuha ko siya nang naka-sale na. That's why I got this one for as low as 50 pesos only. There you have it now guys. Ito na ang ating Blow Up Ghost Face. What do you think of this figure? Is it a go for you or no for you? Whatever it does, please comment it down below. But for me, good for display naman talaga yung mga ganitong klaseng figure. Kasi yun ang pinaka-purpose niya. Medyo maganda rin siya pang stress reliever or baka ikaw na mismo ang na-stress kasi pag palakas ka ng tulak, tumba na lang siya ng ganyan. But then again, sabi nga doon sa pinaka-packaging niya, one of the iconic face yan ng Halloween. So if you are into horror, thriller, na mga movies, and then gusto mo mag-add sa
collection mo, ay saktong-sakto itong si Ghostface na ito. Given na binigyan din naman nila kahit pa paano ng articulation dito sa kamay niya, di ba? And then may mga gimmicks pa siya doon, doon mo pala makita yung knife niya, and then pwede mo siyang i-display ng ganyan. So nagkaroon ng playability itong simple toy na ito. Isa sa pinaka nagustuhan ko talaga dito is yung pag din-display mo siya, mukha siya talagang inflatable na balloon. Akala mo talaga balloon dahil nga sa mga texture na nilagay nila dito. Then given na kunyari nga inflatable siya kasi may ganito rin siya sa likod, di ba? So napaka-astig. Nakakatuwa na sa simple figure na to, parang na-maximize nila yung potential dito ni Ghostface. So ang dami po nilang inad. Kaya nga for me, thumbs up talaga yung mga additional gimmicks na nilagay nila dito para kay Ghostface.